lumalabas itong 15.5 billion, sinasabi ng PhilHealth, fully liquidated na yon, ano? Pero ang akusasyon pa rin, merong mga nagbulsa, no, na merong certain PhilHealth officials who pocketed, no? So yung may allegations of corruption, tapos ngayon ang bago sa aking pandinig, kung is yung ginamit yan parang bilang pautang sa mga negosyante at may-ari ng ospital. Tama ba yun? Yun ang parang bago sa pandinig ko po yun. Yes, in clinics, no? Ang problema doon, yung mga ospital na mga bigyan, marami doon ang hindi naman involved sa COVID response o hindi nga tumanggap ng pasyente ng COVID. Yan yung mga no, yung kinikwento ko kanina dialysis kay at saka Pati, mga dialysis centers hospital. Na outpatient lamang yung mga pasyente nila. May mga maternity lying in hospitals, saka meron mga private clinics. hospitals na walang COVID patients. Tsaka ang tanong nga doon, kunyari ako yung may-ari ng clinic, bigyan mo ako ng milyon-milyon. Eh di siyempre hahanapan ko na lang ng paraan niya na maliquidate. Liquidating the funds is not the issue here. The issue here is bakit mo pinamutmos yung pera? Sino ang nag-utos? Sino ang may pakana nun? Sino yung utak nun? Para hindi na mabago. Hindi na maulit. Pero ano pong patutunguhan? Kasi nga parang this was minutely talagang binusisi na ito ng Senate Committee on the Whole, and then now 4 years later parang i-rehash na naman. Anong bago at anong patutunguhan po, Kong? Yung una kasi, ang tanong natin, ano ba ang na-install in place na safeguard para hindi na ito maulit? As an offshoot of the Senate investigation, wala Wala akong naaalala, baka hindi namin alam. Pero parang okay, maganda yung naging investigasyon. But after the investigation, overtaken by events, marami ng ibang topic yung naungkat, wala na ulit. Hindi na ulit na pag-usapan. So yun yung mga bagay-bagay na medyo mali. So again, it was an offshoot nga kasi lumabas yung flirt variant. Ang daming, ang preparation for COVID? Ipapasa ba natin sa taong bayan yung burden kapag ikaw nagkakasakit? Although there is no reason to panic, ang medyo magiging kawawa dyan yung immunocompromised. So, naungkat ko. Kasi baka biglaan na namang mag-IRM, tapos magugulanta tayo, mag-iimbestiga tayo, and then masasabi natin, naimbestiga na dati yan bakit na ulit? So, kung anong pong mangyayari ngayon, ipapatawag niyo po ulit ang mga dating mga PhilHealth officials at yung mga ospital rin ho ba? Bakit niyo po nasabi na favored? Meron ho ba nakikita kayong pattern na parang yun at yun parati ang mga usual suspects, kumbaga, na nakikita ninyong laging nakakatanggap po ng, kumbaga, hindi, advantageous, no? May advantage sila over the other hospitals. Are you going to conduct now another hearing? Even if you said na nga na nagkaroon na ng hearing, pero kumbaga walang closure, no? Walang naging mga bagong panukala, walang mga naging bagong batas para to safeguard yung mga ganitong pagkakataon ulit na kumita. Unang-una, I'm not sure if I was the one who mentioned favored. It actually came out as an offshoot nung presiding namin, no, si Constella Kimbo, na nagkaroon kasi may ibang hearings din sa ibang komitiba at naungkat niya ito. And then she was dwelling on the manner, ano nga ba ang proseso. So ito nga ang mga missing pieces para kung meron namang talagang disbursement mechanism, it should be similar sa ginawa po sa Yolanda at sa Marawi na meron ng pending collectibles. Parang ganun ang nangyari. Saka ano yung, paano mo pipili ito? We really don't have the documents yet kasi hindi yun ang topic naungutang doon. We are expecting the submission and compliance of documents ngayong araw na ito. Let's get together, Sunday 25.